Paano mag-compute? O pag bumili ka ng isang stock, bumili ka ulit next month, paano yun? O kaya quarterly, paano yung average price? So kunwari, April 13, 2024, bumili ka ng shares 1,000. 10 piso daw bawat isang share. 10 piso, 1,000 shares, 10,000. Is this 8,000 and above? Ang gross trade amount ba ay 10,000 and above? Yes or no? Ang gross trade amount ba ay 10,000 and above? Yes or no? Yan, why daw sabi ni Jenny Lim. O di, 10,000 times 1.00295. Ito yun, no? Ito na yung sagot. O, di ba? Ganun lang. Ayan na. Ayan na yung perang kailangan mong i-invest. Ayan na yung in-invest mo. Yan na yun. Ganyan lang kasimple. Kung gross trade amount, 8,000 and above, plus dun sa broker ko. Kung hindi ko kung ibang broker, iba yung charges, iba yung commission, hindi ko alam magkano commission nila, pero siguro hindi nalalayo yun. Tingin ko lang, hindi nalalayo. So, ayan yung sagot. Okay? So, paano yun? Ito yung investment mo, pero anong makikita mo sa portfolio mo? Ade, to. Ayan yan. I-divide mo lang sa 1,000 shares. So, makikita mo sa portfolio mo, ito yun. Pero 10 piso mo binili. Pero lugi ka na. Kasi nga, may charges, 0.295%. Next, paano kung bumili ka ulit? 'Di ba? So, ayan yung charges 8,000 minimum. Kung sakali mang below 8,000, huwag niyong gagamitin to. Pero i-check niyo yung charges ng broker, yung commission ng broker. Sa commission kasi nagkakaiba. So, hindi ko alam kung magkano yung sa ibang broker. Pero sa tingin ko, hindi sila nagkakalayo. Tingin ko lang naman. So, ayan. Bumili ka kunwari, bumagsak yung presyo, 9 piso na lang. Pero 1,000 shares pa din binili mo. O di 1,000 times 9, 9,000. Is the gross trade amount higher than 8,000 and above? Yes, or Y or N? Is the gross trade amount higher than 8,000? Y or N? Y, sabi ni Arnold, ni Kier, ni Esther. O di, times 1.005. 1.00295. Ito na yung total investment mo. Yan yung kailangan mo. Eh, paano yun? May 10 pesos ka, may 9 pesos ka. Natigo 1,000. At yan, total mo 2,000. So, paano? Ito yun. I-add mo lang naman yung 9,026. Yan. Yung total investment mo sa 9 pesos na 1,000 shares. I-add mo din yung 10,029.5, yung total investment mo sa 10 piso na 1,000 shares. I-plus mo lang silang dalawa. Yan. Ito yung sagot. So, i-divide mo sa 2,000 shares. O di, yan yung makikita mo sa portfolio mo. 9.5280. Hindi, di ba ang nabili mo 9 pesos at 10? O di ba? Ang portfolio mo hindi 10, ang average price mo hindi 10, hindi 9. Ito. Gumit na siya, di ba? Gumit na siya. Nabili mo ng mas mataas, nabili mo ng mas mababa, dahil parehong 1,000 shares, gumit na siya. Yan ang concept ng average down. May nabibili ka sa mataas, may nabibili ka sa mababa, igigitna niya yung presyo mo. So dahil consistently mo ginagawa, may nabibili ka sa mataas, sa mababa, pero good stocks, talagang i-average down niya over the long term.